Magkasabwat ang ilang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista para makakuha ng kickback mula sa mga proyekto. Ito ang bagong pagsisiwalat ni Batangas Representative Leandro Leviste pagkatapos isa publiko ang isang screenshot ng isang mensahe patungkol sa proyektong ipapasok ng isang contractor sa NEP para mapondohan sa ilalim ng kanyang distrito. Bukod pa ito sa mga natanggap niya umanong report na mayroon sa team ni Secretary Vince Dizon ang may koneksyon sa mga kontratista. Ipinagpasalamat naman ni Dizon ang impormasyong ito ni Leviste at sinabing malaking bagay ito sa ginagawang clean-up sa loob ng DPWH. Narito ang kabuuan ng balita. Is that contractors are part of writing the DPWH budget and allegedly pay DPWH officials for budgetary allocations from the non-allocable or so-called leadership fund that is prepared by the DPWH. Isa lamang ito sa mga mabibigat na pagsisiwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, kaugnay pa rin ng mga umano'y anomalya sa pondo at katiwalian ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista ng ahensya. Sa isang press conference nitong Webes, ipinresentan ni Leviste ang isang screenshot ng isang mensahe na natanggap umano ng kanyang staff galing sa dating district engineer patungkol sa paglalakad ng isang contractor ng pondo para sa isang proyekto sa kanyang distrito. Ang pondo para sa proyekto, ang contractor daw ang maglalakad sa DPWH para maipasok sa National Expenditure Program. Hindi. Contractor sa regional office ang nag-request niyan dati, ma'am, last year pa. And what we found out when the NEP came was one of the non-allocable projects of DPWH in my district. Ang kanyang ginagawang pagsisiwalat, isang paglilinaw daw na kung may lalabas man sa NEP na proyekto sa ilalim ng non-allocable projects, ito ay hindi proposed ng kanyang distrito. Paniwala ni Leviste ang mga contractor ay may insertions din sa loob ng 2026 NEP at na hindi malabong may mga proyekto sa ilalim nito na bayad na kahit hindi pa natatapos ang pagtalakay sa panukalang pondo. This, I think the public should know, is how the DPWH budget, at least in my district, was written. Based on what I was told, may mga contractor na may mga kakilala daw sa DPWH na nagpapasok ng mga projects at again, weaving it together with the Senate testimonies, meron konsiderasyon. Kaya ipinapasok mga ito ng DPWH at ang mga contractor na yon ang nakakakuha. Kinondena niya ang posibleng pagkakasangkot ng mismong mga opisyal ng DPWH sa ganitong mga uri ng katiwalian. Bukod dito, isiniwalat din ni Leviste ang mga natatanggap niyang ulat ukol sa umano'y pagkakaroon ni DPWH Secretary Vince Dizon at ng kanyang team ng koneksyon sa mga kontratista. Kinwestiyon din niya ang tila hindi pa rin pagpapakita ni Dizon ng datos kaugnay ng budget ng mga bagong proyekto na ipinasok niya sa NEP. Hamon niya kay Dizon ibunyag ang anumang koneksyon at kaugnayan sa mga government contractors at ipakita na sa publiko ang mga dokumentong kaugnay ng NEP. I'm asking that before further deliberations on the DPWH budget, Secretary Dizon will do what he said he would do and share this publicly available derivable data on the budget per legislative district. I heard that Secretary Dizon and his team have connections with contractors and in the interest of transparency should disclose all of their connections with contractors and any knowledge that they have on the possibility of kickbacks from DPWH project. Samantala, positibo namang tinanggap ni Dizon ang mga sentimiento ni Leviste at pinsalamatan pa ang mambabatas para sa mga isiniwalat nitong impormasyon. Aminado si Dizon na nagamit ang DPWH para sa katiwalian, ngunit nanindigan siya na dedikado ang kanyang team na ganap na malinis ang DPWH. Dahil napaka-importante po ng DPWH sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya talagang nakakalungkot at nakakagalit na itong napaka-importanting ahensyang ito ay ginamit sa pagnanakaw. Kaya yon ang pinipilit nating gawin ngayon. Upon the directive of the President, we have started and will continue to cleanse this department from top to bottom. Handa ring aniya siyang makipag-ugnayan kay Leviste tungkol dito at hinikayat din ng mambabatas na pangalanan ang mga tinutukoy nito dahil handa siyang aksyon ito ora mismo.
Pero kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.